Ang taong bayan ang nagbabayad ng buwis. At ang buwis na yan ay kinokolekta ng BIR. Ang mga pera na kinolekta ng BIR sa taong bayan ay ilalagay sa National Treasury. From National Treasury ibinalik ang 60 bilyong piso sa PhilHealth. Napakalaking panggagago po ito sa taong bayan. This is not news but opinions and questions only. Please consume moderately. If triggered, do not proceed. If symptom persist, consult clearing. Makababayan, ang balita ngayon na pinapalabas ay ibinalik na daw yung 60 bilyon sa PhilHealth. Hindi binalik ni BBM yung 60 bilyon na kinuha niya sa PhilHealth. Binubudol na naman kayo. Explain ko kung bakit. Una, inutos ni BBM ang pagkuha ng 60 bilyong piso sa PhilHealth. Pangalawa, ilagay ito sa National Treasury. From National Treasury ginastos ito malamang sa mga on-program funds. Alam natin ang karamihan dito sa on-program funds ay ginamit sa flood control. Ito ay napag-usapan na sa Supreme Court oral arguments. At alam natin lahat kung nasaan napunta yan mga on-program na pera. Ito ay nauwi lang sa mga iba't ibang maleta na ayaw imbestigahan ni Ping Lacson. Kung mayroon tayong ginastos sa maayos na flood control infrastruktura, bakit tayo binabaha ng matindi sa iba't ibang parte ng Pilipinas? So ang tanong na saan napunta yan mga gastos na yan para makontrol ang baha? Ang balita ay ibinalik na daw ang 60 bilyong piso sa PhilHealth. Pero suriin natin kung sino ang nagsuli. Ang taong bayan ang nagbabayad ng buwis. At ang buwis na yan ay kinokolekta ng BIR. Ang mga pera na kinolekta ng BIR sa taong bayan ay ilalagay sa National Treasury. From National Treasury ibinalik ang 60 bilyong piso sa PhilHealth. Napakalaking panggagago po ito sa taong bayan. Akala ninyo ibinalik na ni BBM? Hindi po. Ang tawag dyan, Budol Round 2. Ang taong bayan ang nagbalik ng pera hindi si BBM. Yung kinuha noon 2024 na 60 bilyong piso galing sa PhilHealth ay inagos na po ng malakas na baha sakay ng mga naglalakihang maleta. Sino budol ninyo? Anong ibinalik ang pinagsasabi ninyo? Hubang tagumpay para sa sambayan ng Pilipino itong pagbabalik po ng 60 billion pesos na pondo po ng PhilHealth kung ito naman ay pondo galing sa kaban ng bayan. Well, ang tingin ko kalahati ng victory. Kasi yung 60 billion diversion from the PhilHealth Reserve is not only unconstitutional, napatunayan yan dun sa December 5 Supreme Court decision. Pero it's a double blow to the Filipino people. Explain kung bakit. First, yung protected health funds natin were taken away. Then, nung sinabi ng Korte Suprema, in-strike down yung transfer kasi earmark yun para doon. The government restored the money not by undoing the original disbursement. Dapat sinoli from the Treasury to PhilHealth kasi under the executive branch yan. Let's say December 5 ang decision, they have time until December 31 na isoli from Treasury to PhilHealth. Kasi ginawa naman nila, kinuha, then nilagay sa Treasury, pero it went pala to the unprogrammed appropriations. And presumably, pumunta sa flood control yon. Pero ang ginawa nila, chinarge nila yung replacement to the 2026 General Appropriations Act. In other words, taxpayers are asked to pay twice. Once when the funds were siphoned out, and again when the Treasury refills the hole.